Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Trending po ngayon itong naging debate po ng Senado tungkol sa pagbasura nga po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At dito sa nangyaring yun, na-underestimate ng mga gusto o yung mga pro-impeachment itong si Senator Marcoleta. Kung titingnan nyo halos doon sa haba ng debate na yun, parang 4 versus 1, parang gano'n nangyayari. Dahil puro si Senator Marcoleta ang sumasagot doon sa mga objection ng apat na pro-impeachment. Kumbaga ayaw nilang sundin yung kautusan ng Supreme Court. Ngayon, dahil doon sa nangyaring yun, nabuko ni Banat Bay. Sabi nga niya, nagsisinungaling daw itong si Hontiveros kasi meron siyang sinasite na dalawang kaso na sinasabi niyang unanimous decision na ibiniliktad pa rin ng Supreme Court yung kanilang naging hatol. Kasi di ba unanimous decision yung hatol ng Supreme Court para sa impeachment na unconstitutional. Ngayon, dahil nga nag-file nga ng MR, ng motion for reconsideration, si Tambaluslos, yung House of Representative, kumbaga yun yung ginagamit ngayon nitong grupo nila Ontiveros na wag daw munang sundin yung kautusan ng Supreme Court, antayin daw muna yung resulta ng kanilang MR dahil nga kumbaga umihingi pa sila ng pag-asa, parang ganun, hoping pa sila na baka sakaling mabaliktad pa yung desisyon. At yun nga, tinatanong nga ni Marcoleta kung nagkaroon ba kung sabi ni Marcoleta pala na walang ganun nangyari na unanimous decision, binaligtad ng Supreme Court yung kanilang ruling. So dito may sinite ditong kaso si Ontiveros at sinasabi niya na iyon daw yung resolution sa kaso na yun, unanimous decision din daw yun, pero dahil sa MR bumaliktad yung naging hatol ng Supreme Court. Pero dito, dahil kay Banat Bay, napatunayan niya itong si Ontiveros daw nagsisinungaling. So ito, panoorin po natin kung paano nabuko ni Banat Bay. Paano niya nasabing nagsisinungaling ito si Ontiveros? So panoorin natin. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging sagutan ni Marcoleta at ni Ontiveros. Mr. President, unbank decisions po. Well, you have to cite the I would gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi po lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Yan ang tinatanong ngayon ni Marcoleta. Unanimous ba yung kinukote mo? To Kasi po, reiterate what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to Dito, nililinaw naman niya. Kasi dalawa yan eh. Pag Supreme Court, division lang, ibig sabihin, iilan lang sa Supreme Court. Pag sinabi mong en bank, the entire Supreme Court. Okay? So tinatanong niya, nililinaw niya, is it the division o en bank? Hindi nga makasagot ng diretso si Ontiveros. Hirit ka pa ng hirit. reiterate what I already said. Mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decision. Ito alinaw na sinabi niya. Reversal ng unanimous decision. Meaning, the first decision was unanimous. Tapos, nagkaroon daw ng reversal decision from the unanimous decision. Malinaw. Yan ang sinasabi ni Ontiveros na ipapakita ko sa inyo na napakasinungaling niya. At saka ito, dadagdag ko lang. Pag sinabi mong unanimous, yung boto ng isa hanggang doon sa dulo, pare-parehas. Hindi yung isa umuo, yung isa hindi. Kung lahat oo, unanimous. Kapag merong isang hindi sumang-ayon, hindi na siya unanimous, lalabas siya majority decision. So, yun yung pinakamalinaw rito, kaya sinabi ito ni Banat Bay na nagsisinungaling daw itong si Hontiveros. I will cite you the same thing that he is citing. Not she is a liar. Sinungaling ka, Ontiveros. Ang sabi mo dito,
Okay? Ang sabi mo dito, unanimous reversal. Ibig sabihin na yung from the unanimous decision, halimbawa lang, from favoring, nagkaroon ng reversal. Yung nag-favor, unanimous. Lahat. Okay? Papakita natin. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. binigay President, ko whether po, these are Okay? So, eto yon. Ipapakita ko sa inyo ngayon to. Ito po yung sinasabi niyang mga kaso. Yes, what is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Thank you, Mr. President, and to the good gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Ulitin natin ha, ang linaw po mga kababayan. Ang sinasabi niya dito, a decision, a unanimous decision, okay, was reversed. O, hindi ko alam, wait, ano yung eksaktong term na ginamit niya. Pakinggan natin, ha? Rewind natin. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League Ah. of Cities of the Philippines versus COMELEC. Ito, sorry. Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision. The Supreme Court has reversed a unanimous decision. Ito yung mga case na sinasabi niya, lahat daw, kaya nga unanimous lahat daw ay nagsabi ng ganito, tapos biglang nag-reverse. Nagbago yung iba, kaya nabago yung desisyon. So halimbawa lang, I'm not sure kung 15 yung judge na nandyan. Kasi dun sa impeachment, may dalawang wala nasa ibang bansa ata or whatsoever. Hindi ko alam kung 15 yung sinasabi niya dyan. Basta unanimous. Ibig sabihin, all the judges that is present or nagtatakil nung case na yon, lahat daw sila ay favoring this decision, biglang ni-reverse, binago. Kaya nanalo naman yung kabila. Okay, yan na sinasabi niya ha. In a lot of instances before. Ano Dalawa yun? lang po ang ibibigay kong halimbawa. League Sige. of Cities of the Philippines versus Okay. COMELEC. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa. Yan muna tayo. Ano daw yon? Ito yon. Papakita ko sa inyo. Ayan. SC ruling on League of Cities versus COMELEC. Yan yung sinabi niya. Ulitin natin ha. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa the Philippines versus Okay. a Ayan unanimous yun. decision in a lot of instances before. Ito yun, Dalawa una. lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2000. Ano sabi niya? Unanimous daw. Ano nakasulat dito? Mag-Google kayo. Makikita nyo ito. O mas maganda kay ChatGPT nyo ito. Initial decision November 18, 2008. The Supreme Court voted 6-5. Putang ina sabi ko. Yun lang. Napamura ako nung nabasa ko to. Hindi ko binumura si Ontiveros ha. Napamura lang ako as an expression. Di nga. Kasi sabi ko, sinungaling itong ni-research ko. Bakit? Sabi dito, the Supreme Court 6-5 declared unconstitutional the cityhood laws of 16 municipalities. 6 over sa 5. So panalo yung nagsasabing unconstitutional. Okay? Panalo kasi nga 6 sa 5. Therefore, hindi siya unanimous. Yan yung pino-point out ni Marcoleta. Sandali. So, malinaw, hindi unanimous decision yung unang sinight na kaso ni Ontiveros.
it's a majority decision. Kasi 6-5 mas marami yung nag-vote ng siguro ng unconstitutional that time. Kasi may reversal, sinasabi ni Ontiveros, di ba, may reversal daw ng judgment. Pero, yung sinasabi niyang unanimous, dapat yung kung 11 yun, kasi 6-5, di ba? Dapat lahat yun, yung 11 na yun, voted for unconstitutional. Lahat po sila para masabi mong unanimous decision. Kaso, 6-5. So, hindi siya unanimous. It's a majority decision. At yan naman yung ginagamit natin. Dahil demokrasya tayo, ang majority decision. Kaya nga, di ba, sa botohan natin, kung sino yung may pinakamaraming boto, siya yung mananalo, siya yung may ilalagay sa pwesto. So, hindi siya unanimous. It's a majority decision. So, dito nadali siya rito ni Banat-Bay using ChatGPT para i-verify yung sinasabi niyang kaso. Sandali, unanimous ba ya? Kasi sana kung 11 against 0. Yun ang unanimous. 11 against 0. Dito, 6 against 5. So, hindi yan unanimous. O anong tawag mo kay Ontiveros? Sungaling. Si Banat-Bay may sabi, sungaling daw . Nagkaroon ng reversal. The court 6-4. Reverse its prior ruling. So, nagbago. Ito pala, sorry. Hindi pala yan. Motion for reconsideration granted February 15, 2011. So, nagbago. Sa madaling salita, mga kababayan, nagbago po ito. Okay? Alinaw po, nagbago yung desisyon, pero ang punto dito ay ito. Okay? Ang punto po dito, mga kababayan, kasi pag sinabi mo nagbago, 7 na ngayon ang nagsabi na constitutional. Yung city na yon, kung ano mang city yon. Okay? 7 na yung nagsabi at 6 na lang ang unconstitutional. So still, majority decision pa rin yun, hindi pa rin siya unanimous. So, maling-mali yung sinasabi ni Ontiveros. I mean, maling-mali yung nagko-coach kay Ontiveros kasi hindi naman talaga si Ontiveros yung nagbibigay ng mga notes na yun . Hindi naman talaga galing sa kanya yun . Galing yun dun sa yung alam niyo yung parang puppet, yung nagmamanipula kung sino yung kung anong gagawin niyo doon sa puppet. Puppetry yata tawag doon. Doon nang gagaling yun. Etong si Ontiveros hindi naman talaga tumaalam sa pagdating sa batas. Yan lang parang kung ano lang ididikta sa kanya nung puppeteer niya, yun lang yung igagalaw niya. So, dito, inilagdag si Ontiveros ng kanyang yung kawalang alam sa batas. Hindi man lang niya muna binerify kung tama ba yung sasabihin niya o tama ba yung ibinigay sa kanya nung kanyang sino man yung nagpapatakbo nung kanyang ng kanyang mga ibinibigay na jurisprudence, malaman jurisprudence kasi kaso na yung sinasabi niya rito . So, dito siya nadali ni Banat-Bay kasi nag-research si Banat-Bay, inalam niya kung totoo bang unanimous decision yung sinasite dito ni Ontiveros. nagbago. Umangat yung nagsabing constitutional yan. Pero, kasinungalingan yung sinasabi ni Ontiveros na unanimous ang decision nung una. Hindi unanimous, 6/5. Kaya posible yan talagang magbago. Kasi ang liit eh. Isa lang ang pagitan. 6/5. 6 ang nagsasabing constitutional, 5 ang nagsasabing constitutional. Nagbago. Naging 7 na ngayon na nagsasabi. So dalawa lang ang nagbago utak at nagsasabi ngayong constitutional na siya. Yan yung punto ni Marcoleta na yung sa impeachment ni VP Sara Duterte, unanimous. So anong ibig sabihin nito? Nagsinungaling si Ontiveros. Not once, but twice. Pakinggan nyo. The next. Hindi kasi para maintindihan natin, sabi ko, grabe ito si Ontiveros. Oh. Hindi lang siguro na point out ni ni Marcoleta kanina kasi hindi niya siguro pa nakita ito. Kaya hindi niya na point out. Wala siyang time para mag-research, di ba?
Kaya nga niya tinanong si Ontiveros eh. Unanimous ba yan? Doon sa bandang dulo. Oh, eto. Pangalawa, kasinungalingan ni Ontiveros. 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed, Ano daw yung decision? Unanimous. So sinasabi niya na parang, hindi, unanimous ang decision nitong impeachment pero pwede pa magbago. Kasi ito yung mga cases na unanimous. Pinunto na nga natin nung una, hindi naman unanimous eh. So nagsisinungaling ka, Ontiveros. Pangalawa, okay? Pangalawa, etong sinasite niya. Ano yon? Yung ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Unanimous daw. Tingnan natin yung decision. Tinanong ko kayo ulan kay ChatGPT. Tinanong ko, is it unanimous decision in the first decision? Anong sagot ni ChatGPT? Ayan. No, the first decision of the Supreme Court in the case of ISAA et al. Versus Greenpeace. Ayan po, nakalagay dyan. Details of the 2015 decision. Pakinggan natin kung ano yung tama ba yung kaso na yun. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. Ito yan okay. Wait lang. Ito kasi yung sa baba na. Ito, wait lang Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. Ayan. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. December 8, 2015, ayan po. The Supreme Court voted 10-5. Okay? 10-5 in favor of banning field testing, invalidating, ayan yung mga desisyon. 10-5. So, hindi uli unanimous decision. Majority decision pa rin. Kasi hindi naman, kumbaga may nag-object doon or may kumaliwa, may kumanan, hindi iisa yung naging hatol nila. So, strike to ka na, Ontiveros. Gaya nung pag-akusa sa'yo ni Topacio na ikaw ay nagtatanim ng witness, strike 3 ka na nga daw kay Topacio eh. Dito, na-strike to ka rito ni Banat Bay. I mean, pwede rin in-strike to ka na nung nagbibigay sa iyo ng maling notes. Talagang gusto lang talaga mapahinto yung pagdesisyon ng pagbasura ng impeachment. Kahit mali-mali na, tatanggapin na ni Ontiveros. Basta lang, alam niyo yun, na mapigilan lang nila yung magiging botohan doon sa pag-dismiss ng impeachment na hindi na siya nag-iisip. O siguro masyado nilang minaliit dito si Marcoleta na porket baguhan lang sa Senado, kayang-kaya nilang i-overcome. Tapos parang napansin nila parang siya lang ang nakatayo doon at siya lang yung nagde-defend para nga sundin na yung utos o yung ruling ng Supreme Court. Akala ni Ontiveros kaya niyang maggaling-galingan lang dahil nga baguhan si Ontiveros. Si Marcoleta, pero yun nga lang, nagkamali siya. At dito, nakabuko ng kanyang pagsisinungaling di umano. Sabi ni Banat Bay, sabi niya, siya may sabi nagsisinungaling doon si Ontiveros. Yung mga sinasite niyang mga kaso na hindi naman pala unanimous decision, pero pinagmamalaki niya dito sa debate, lahat doon unanimous decision. At hindi daw first time na nangyari yun sa kasaysayan ng Supreme Court. Pinagmalaki pa niya, yung pala, sablay-sablay din. Asan dyan ang unanimous? Ano naman Nakakarindi naman Kalma. Ang pagsisinungaling yan, hindi unanimous yan Ayan Kalmay, kalma. Pakinggan nyo. Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December. Ano? Original Kalma. decision unanimous daw. The Supreme Court voted 10-5. It was not unanimous. Ontiveros, napakasinungaling mo.
November Oh. 8, 2015, reversed unanimously on Ayan. MR din, July Oh. 26. Oh, ayan, July 26, 2016, which set aside, na reverse. Ang linaw. So, yan yung kaso na yun. Pero, hindi unanimous in the first place. Dalawang kaso ang sinight ni Ontiveros na sinasabi niya the first decision was unanimous and yet it was not. You are a liar, Ontiveros. O, liar ka raw, Liar ka. Ontiveros. Napakasinungaling mo. Hindi siya unanimous. Ang linaw niya, no? 10-5 ito. Nagbago lang kasi nga 10-5 eh. Hindi siya unanimous. Hindi 15. Pag sinabi mong unanimous, lahat. O, lang sabihin ni Banat Bay, Abogado na lang ako. Tumakbo ako, senador. Pa, susuplakin ko talaga to. relax lang, Banat Bay. Nakakairita eh. Huli sa bibig eh. Unanimous. Anong unanimous dyan? Mali pagkakaintindi. Tingnan ninyo. Ay, sorry. Tingnan ninyo ha. Pagpipilitan niya pa ito. Pagpipilitan niya, babarayin siya ni Marcoleta eh. 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat Mr. sa good President, gentleman may I from know Tarlac. from And the entered good into the senator? record. Senator Ah. Marcoleta. May I know? Tingnan nyo ha, may tatanong. Dodobleng tanong niya. Ibig sabihin, sisiguraduhin niya. From the good senator, if these decisions are bank decisions? Or Tinanong niya division. muna, is it en bank or division? Importante kasi yun eh. Pag division, iilan lang. Pag en bank, lahat. Hindi nga masagot ni Ontiveros eh. Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the... Ang tagal, nagtanong muna siya doon sa kanyang coach. Naririnig niyo may nagsasalita. Tuloy natin. the I would gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what baka division lang yan, 5 lang yun. Tinatanong ko unanimous. Kaya, hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes. Alinaw po dyan. Sinasabi niya, unanimous decision daw. Na biglang na-reverse. Dahil nagbago isip nung karamihan. Kaya nga nagbago kasi karamihan. Dito maswerte pa siya nun kasi kung sa totoong korte, ganyan ang iarap no kay Marcoleta. Kung i-analyze natin kung paano makipagtalastasan nitong si Marcoleta, durog to si Ontiveros. Parehas silang, kung titingnan mo, parehas naman sila unprepared dun sa kaso na yon. Kasi nga, wala rin mga hawak na notes si Marcoleta tungkol dun sa sinasabing ni Ontiveros. Si Ontiveros naman, kumbaga nasa kanya yung nasa kanya yung pinaka dapat na yung proof ba, 'di ba? Dahil siya yung nag-cite nung kaso na yon. Dapat detalyado. Hindi man lang niya binasa, hindi man lang niya tiningnan muna kung talagang unanimous, kung yung decision ba is unanimous or majority, kung saan galing ba yung kautusan na yun, kung division ba yun o en banc lang. So, kulang-kulang. Pero dito makikita mo si Marcoleta, hindi porket baguhan, titiklop na lang siya doon sa sinasabi ni Ontiveros. Kaya nga doon sa ending, nagreklamo pa si Ontiveros, sabi niya na ang pinag-uusapan lang natin dito, kung may nangyari bang reversal na ng judgment yung Supreme Court o wala pa. So pinagmalaki niya meron na. Yung nga hindi naman do first time yun. Pero sa sinabi nga rito ni Banat Bay, hindi yun hindi yun unanimous decision, it's a majority decision. So wala pang nangyayari. So tama si Marcoleta, wala pang nangyayaring unanimous decision na ni-reverse yung ruling. So
Yan yung magandang nangyari dyan sa Senado nung kagabi. Tungkol dyan sa, debate nga nila sa pag-dismiss ng impeachment. So, naging productive naman. At ang ending, in-archive nila. So, dinismiss, then in-archive yung resulta. So, huhukayin na lang. Depende na kung ano yung magiging resulta ng MR ni Tambaluslos. So, since sumagot na rin, pinasasagot naman yung Vice President doon sa MR ni Tambaluslos. So, inangaantayin natin kung ano mangyayari. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.